Gising-gising, oras natin 7 minuto makalipas po ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Araw po tayo ngayon ng Lunes, December 22, 2025. Meron na lamang tayong 3 araw bago ang Pasko ng Katoliko. Sumasa inyo na po ang programang Magandang Umaga Pilipinas sa ulo ng ating mga balita. Magandang Umaga, Pilipinas! Headline! Holiday Exodus ramdam na. Mga pasahero dumagsa sa PITX. Labi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, dinala na sa Metro Manila. Nakaburol ngayon sa Quezon City. Antipolo Representative Romy Acop pumano na. Pakikiramay naman bumuhos. Presyo ng baboy inaasahang tataas bago magpasko dahil sa patuloy na mataas na demand. Batang nawawala sa paglubog ng bangka sa Masbate patuloy na hinahanap ng Philippine Coast Guard. At easterlies shearline magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong Lunes. Yan po ang ulo ng ating mga balita muli ngayong 22 ng buwan ng Disyembre 2025. Magkarinigan po tayo hanggang alas 6 ng umaga. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Gising na ho, gising na, bango na! Magandang Umaga, Pilipinas! 10 minuto na ho makalipas ang alas 4 ng umaga, una sa ating mga balita. Bagamat walang anumang sama ng panahon o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ng bansa ngayong Lunes, partikular sa Eastern Luzon, Visayas at Eastern Mindanao. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Kaobet Madrina, ang easterlies ang pangunahing weather system na magpapaulan sa maraming lugar, partikular sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Sinabi ni Badrina na ang shearline naman ang makaapekto sa Northern Luzon na magdudulot ng malalakas na buhos ng ulan. Inalaan naman ni Badrina ang mga residente sa nasabing mga lugar na maging alerto sa posibleng flash floods at landslides. Asahan din na magiging maulan na araw sa Pasko, partikular po sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Davao Oriental, Zamboanga Peninsula, Palawan at nalalabing bahagi ng Mindanao dahil naman sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Magiging maulan din sa Batanes at Babuyan Islands dahil naman sa epekto ng amihan. Magandang Umaga, Pilipinas!
Mainit-init na balita niyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang hinatuan Surigao del Sur kaninang 1:53 ng madaling araw. Sa ulat ng DOST Fivox, tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 10 kilometro. Naramdaman ang intensity 3 sa Bislig City, Surigao del Sur at posibleng makaranas ng aftershocks. Wala namang naitalang pinsala ang nasabing pagyanig. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:12 ng umaga isiniwalat ng Quezon City Police District na base sa digital forensic examination, dumaranas umano ng personal na dilema ang nawawalang bride-to-be na si Shera De Juan bago siya mawala. Ayon sa pulisya, ang pagsusuri sa mga gadget ni De Juan ay nagpapakita na siya ay nakararanas ng emotional stress at sinasabing may pinansyal na suliranin dahil sa karamdaman ng kanyang ama at sa nalalapit niyang kasal. Dagdag pa ng QCPD, natuklasan din sa laptop ni De Juan na bago siya mawala ay may mga online searches siya tungkol sa mga gamot na maaaring magdulot ng kamatayan, epekto ng drug overdose at iba pang kahalintulad na paksa. Gayunman, noong Sabado ay binahagi ni Mark R.J. Reyes sa isang Facebook post ng kapatid ni De Juan na tinanggiang alegasyon na may problema sila sa pananalapi. Si Shera De Juan ay nananatiling nawawala mula ng huling makita noong December 10 hanggang 1:30 ng hapon sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, kanto ng Atherton Street sa North Fairview, Quezon City. Naging national issue na itong nawawalang bride-to-be, ano ho? Pero just the same ho, ang panawagan, puro spekulasyon lang naman to lahat ngayon dahil wala naman talagang magpapatunay at lilitaw ng talagang hard evidence. Maging decente na lang ho tayo sa pagkakomento at wag nang kung ano-anong sinasabi sa buhay ng iba. Kaya lalo na ngayon, holiday season, marami ang mag-family gathering ha. I-apply na rin ho natin yan. Alas 4:14 na ho ng umaga sa iba pa nating mga balita. 3 ang patay habang isang 3 anyos na batang lalaki ang nawawala makaraang tumaob ang 2 motorbangka sa Aroroy, Masbate. Ayon sa Philippine Coast Guard, nangyari ang insidente sa katubigang sakop ng Barangay Gumhang at Barangay Sawang noong December 18 dahil sa lakas ng hangin at hampas ng alon. Batay sa ulat, 46 na individual ang lulan ng naturang mga motorbangka na napagalamang naglayag pala ng walang kaukulang clearance mula sa PCG. Na ngayon ay nagpapatuloy ang search and rescue operation para sa nawawala pa ring batang lalaki. Tiniyak naman ng PCG na ginagawa nila lahat ng kaukulang hakbang at hindi sila titigil hanggat hindi nakikita ang bata. Magandang umaga, Pilipinas! Patay ang isang 28 anyos na lalaki matapos na i-hostage ang isang 6 na taong gulang na batang babae sa Barangay Sabala, Manao Proper, Marawi City. Ayon sa Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, hinihinalang bangag sa droga ang sospek nang bigla itong pumasok sa bahay ng biktima, kumuha ng patalim at itinutok sa leeg ng batang biktima. Nagkataon na nagja-jogging sa lugar si Police Senior Master Sergeant Sahair Sulaiman na agad na rumisponde sa insidente. Nakipagnegosasyon naman ang pulis sa nasabing sospek para pakawalan ng bata. Ngunit naging agresibo ang sospek nang maramdaman ang pagdating ng dagdag na pwersa mula sa Marawi Police Station. Sinakta ng biktima dahilan upang barilin siya ng otoridad. Isinugod pa sa ospital ang sospek na may tama ng bala sa pisngi at katawan, ngunit idineklarang dead on arrival. Ligtas naman ang bata matapos na magamot ang sugat sa kanyang muka at kamay matapos ang hostage drama. Inaalam pa ng pulis ang pagkakakilanlan ng sospek na hindi umano residente sa lugar at ang motibo ng kanyang pang-hostage sa bata. Magandang umaga, Pilipinas! Tuloy-tuloy ho tayo sa ating mga balita. Alas 4:16 na ho ng umaga. Ginawaran ng medalya ang sugatang magiting at medalya ng kadakilaan ang 2 pulis na sugatan matapos ang engkwentro sa mga armadong grupo sa Candelaria, Quezon noong December 19.
Mismong si PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang nagbigay parangal sa dalawang pulis habang nagpapagaling ang mga ito sa Candelaria United Doctors Hospital sa Quezon. Kinilala ang dalawang magigiting na pulis na sina Police Master Sergeant Sonny Karingal at Patrolman Kim Kenneth Averia. Bukod sa medalya, nagabot din ng acting PNP Chief kasama ang Regional Director ng Police Regional Office 4A ng cash assistance sa dalawang sugatang pulis. Binisita rin ni Lieutenant General Nartates sa morgue ng ospital ang labi ng pumanaw na si Patrolman Ron J. Chavez ng 2nd Quezon Provincial Mobile Force Company. Sa inisyal na investigasyon, sangkot umanong grupong nagkabarilan ng mga nasabing pulis sa tinatawag na gun for hire at pagtutulak ng iligal na droga. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pa mga balita, naibalik na ang supply ng tubig ng nasa 3,000 residente ng Barangay Tumana, Marikina City matapos bayaran ng pamahalaang lungsod ang 15 milyong pisong utang sa Manila Water Marikina Service Area na bahagi ng lumubong obligasyon ng barangay. Ang nasabing halaga inisyal na kabayaran mula sa mahigit 37 milyong pisong kabuuang utang ng barangay dahil sa kabiguan nilang marimit ang mga bayad ng residente. Kaya pansamantalang pinutol ng Manila Water ang supply ng tubig sa lugar. Mismong si Mayor Maan Teodoro at Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro at mga miyembro ng Sangguniang Panlunsod ang nagtungo sa tanggapan ng Manila Water at sumama sa aktwal na pagbubukas ng 13 water gate valves para maibalik ang supply ng tubig sa mga residente bago Pasko. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning ho, good morning. Babalik pa ho tayo sa iba pang mga balita sa pangalan pa rin ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Oras natin, alas 4:19 ng umaga. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at may pawis, gumamit ng Shield Pad Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampanambot ang kutis sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Pad Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. RH! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong dirina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Laundry Day today ha. Kunot mo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't pampahirapan ang self ko sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test at chocolate, modern salmon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Sa unang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko isang basketball na bago. Sa pangalawang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko dalawang payong at isang basketball na bago. Sa pangatlong araw ng Pasko, Ramdam nyo na ba? tatlong Ramdam nyo na ba ang at isang traffic? ball na bago. Ay, pero nitong mga nakaraang araw, Ng Pasko, binigay parang mga first or second week ng December, doon lang matindi yung traffic. Pero wag natin masyado batiin dahil itong mga nakaraang araw nga, medyo maluwag yung kalsada. Pero ewan ko lang dito sa ilang mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Pero dito sa South, medyo maluwag ng konti. Sana tuloy-tuloy ano ho, pero yun nga, adjusted mall hours ho ang pinatutupad ngayon sa maraming mall sa Metro Manila. Dito yata sa malaking mall dito sa South hanggang alas 12 ng hating gabi, no? Nakapag-shopping ka na ba? Parang Ray Taladro? Hindi pa. Mag-late shopping ka na naman. Ang payo ho ng MMDA, wag nang magpa-late. Halos lahat mag-late shopping at ang mangyari ho maipon ho na maipon sa kalsada, magkasabay-sabay. Bagay, marami nag-online shopping na ngayon, ano? Hindi tulad dati na talagang dagsa sa mga mall at humahabol na mag-shopping. Nelson Valencia, good morning. Jan ho sa San Miguel, Pasig City. Noel Dolosan ng Melbourne, Australia. 7:13 daw ho ngayon ng umaga. Happy holidays sa lahat. Michael Andrew Castro, good morning ho, good morning. Gayon din kay Ronald Aldan, magandang umaga po. Leonidas ng Bigat. O ng Kawayan, na imbag nga Bigat, ayun. Kawayan City, Isabela. Sa mga nagkokomento ho sa atin na nagpapadala ng message via YouTube Live, Facebook Live o di kaya naman ay text line. Palagay na lang po ng inyong mga pangalan dahil pag YouTube kasi yung username lang yung nakikita at hindi pa kompleto, ano po. Maganda mabati natin at magpabati na rin kayo ng inyong mga mahal sa buhay, lalo ho ngayon ay 3 araw na lang bago ho ang Pasko ng Katoliko. Ikalabing-2 araw ng Pasko, binigay sa akin. Kamusta naman ho ang inyong paghahanda at nakaipon na ba ng sapat para sa Noche Buena? Sabi nga ay wag ubos biyaya dahil ilang araw na lang ay magme-medya noche naman. Ang ginagawa ngayon, ang diskarte, init-init, nilalagay sa freezer, hindi sa ref lang para mas matagal yung ulam. Bale ho, sa mga susunod na araw, hingi tayo ng tips sa mga eksperto kung ano ang tamang storage, ano ang mga dapat mga suggested na ihanda ngayon hong panahon ng holiday season. Sher Roque ng Barangay 9P Gomez, Caloocan City, good morning po. Sa unang araw ng Pasko, Kawili Relador, good morning, good morning. Na nakatutok dito ho sa Pasay City. Ganon din kay Jing Montero Natividad ng Baguio City. Good morning ho. isang basketball na bago. Kamusta na kaya ang temperatura dyan sa Baguio City? Lalo pa bang lumalamig? 3 sakong bigas, 2 payong at isang Good morning din kay Marilu Geronimo ng Cabanatuan City at Antonio Tabat ng Binalbagan, Negros Occidental. Good morning po. at isang Israel Pahas ng Brussels. Good morning. binigay sa akin ng Eric Solis na maagang bumabati ng Happy Holidays sa lahat. 4 na pagkong 3 sakong bigas, 2 Ganon din kay Reynaldo Joson. Good morning ho, good morning, good morning.
Ang atin hong Pasko Panalo Malakas promo kasama ang Pride Detergent ay nag-iikot sa Barangay Biklatan, General Trias sa Cavite. Sa mga gusto hong manalo at may pandagdag ngayong Noche Buena, may lakasan nyo na po ang inyong radyo para marinig ng ating malakas agent na si Sherwin Alfaro dyan po sa Barangay Biklatan, General Trias City sa Cavite. At ang ating word of the day ay... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay decorous o sa Tagalog, marangal. Yan dapat. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:28 ho ng umaga, balik-balita tayo. Inyo pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. 22 sa buwan ng Disyembre 2025, 4:28 ng umaga. Dako tayo sa probinsya, 7 menor de edad na papunta sa simbahan. Nako naman, inararo ng motorsiklo sa Sitio Alisiao, Mondragon, Northern Samar. Yun hong driver ay nasa impluensya pa ng alak. Detalye ng balita, RH34, Jane Bantayan. Go ahead, Jane. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Sugatan ang 7 minor de edad at ilan dito mga estudyante matapos na araruin ng isang motorsiklo habang naglalakad sa kalsada ng Sitio Alisiao, Makiwalong, Mondragon. Ang mga ito ay patungo sana sa simbahan. Minamaniho ito ng isang 42 taong gulang na elektrisyan at residente ng Purok 6, Barangay Dalakit, Catarman, Northern Samar. Ayon sa ulat ng PNP, ang nasabing driver ay walang driver's license. Pinagdududahan nasa impluwensya ng alak ang nasabing driver nakatulog dahilan ng nasabing aksidente. Sa pool, ang 7 minor de edad agad ay sinubod sa ospital. Ayon sa ulat ng PNP, ang mga nabiktima ay isang 14 na taong gulang, estudyante ng high school, isang 11 taong gulang na babae, estudyante at residente ng Purok 2, Barangay Doña Lucia, Mondragon, Norte, Samar. 13 taong gulang na babae, estudyante ng Leonardo Amigo National High School at 13 taong gulang na babae at estudyante ng Kawayan Integrated School at isang 14 taong gulang na lalaki, estudyante ng Kawayan Integrated School at residente ng Purok 1, Barangay Doña Lucia, Mondragon. 14 taong gulang na babae, grade 9 student, 17 taong gulang na lalaki at residente naman ito ng Purok 4, Barangay Unay, Lawang, Northern Samar. Ang nasabing motorsiklo ay mula sa Barangay Dalakit sa bayan ng Catarman patungo sana ito sa Barangay Bagasbas, Mondragon. At pagdating sa nasabing lugar, naganap ang nasabing aksidente matapos na makatulog ang driver dahil nga sa impluwensya ng alak. Ang driver ay nagtamo rin ng sugat sa kanyang katawan na agad naman ay sinugod sa Northern Samar Provincial Hospital. Samantala, nasa kustodiya naman ngayon ng Mondragon Municipal Police Station ang motorsiklo. Mula sa Aksyon Radyo Catarman, RH34, Jane Galit Pantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jane Bantayan. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:31 na ho ng umaga, aabot sa 143 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng Philippine National Police o PNP at Bureau of Customs o BOC sa isang joint operation sa Quezon City. Naharang mga nasabing kontrabando habang nagsasagawa ng anti-carnapping at traffic law enforcement operation sa mga otoridad nang masita ang 2 trailer truck sa paglabag sa batas trapiko. Sa inspeksyon, napagalamang hindi rehistrado ang naturang mga truck at tumambad ang 2,000 kahon ng mga puslit na sigarilyo mula sa Bawan, Batangas at nakatakda sanang dalhin sa Valenzuela City. Arestado ang 3 driver ng truck habang may naarestong 3 iba pa matapos tangkang manuhol ng 5 milyong piso sa mga pulis para pakawalan ang kanilang kontrabando. Nasa kustodiya na ng PNP HPG sa Campo Crame ang 6 na sospek na nahaharap sa kasong smuggling at direct bribery o
o bribery. Ang taas na 5 million pesos yung tangkang isuhol. Pero buti na lang ating mga pulis dyan sa mga tauhan ng PNP dyan sa tama, no? Bawan, Batangas ito. Hindi nagpasilaw sa 5 milyong pisong suhol para pakawala ng kontrabando. Ganyan sana. Katulad ho ng ating word of the day ngayon na decorous o marangal. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Police Regional Office Region 11 sinusuri ang ulat sa mga dayuhang sospek sa Bondi Beach, Australia na may kaugnayan sa Islamic State. Detalye ng balita mula kay June Suter ng Aksyon Radyo Davao. June. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Mayong buntag usab, Kuyang Angel, kinompirma ng Police Regional Office 11 o PR11 na isinasaalang-alang nito ang impormasyong ibinahagi ng mga Australian counter-terrorism experts sa kaugnay sa dalawang dayuhang individual na umano may kaugnayan sa Islamic State. Ayon sa PRO11, ang mga suspect na nakilalang sina Sahid Akram, 50 anyos, at ang kanyang anak ni Sinabid, 24 anyos, ay iniulat na bumiyahe sa Pilipinas at sinasabing dumating sa Davao City kung saan sila nanatili sa isang hotel sa loob ng halos isang buwan bago umalis sa lugar. Batay sa isinagawang investigasyon, agad na nagsagawa ang PR11 ng backtracking operations upang matukoy ang galaw ng dalawang individual habang nasa Davao City, kabilang sa mga hakbang ang pagsusuri ng CCTV footages, hotel records, travel data at iba pang available na intelligence information. Isinagawa ang mga operasyong ito sa mahigpit na koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, National Intelligence Coordinating Agency o NECA, National Bureau of Investigation o NBI at iba pang intelligence units at kaugnay na ahensya ng pamahalaan. Sinusuri rin ng PR11 kung may isinagawa o manong aktibidad ang mga suspect habang nasa lungsod, kabilang ang pagtukoy sa mga taong kailan nakasalamuha at ang posibleng umiiral na support network. Ayon kay Police Brigadier General Leon Victor Rosete, napatuloy ang investigasyon at interagency coordination upang masusing masuri at agarang matugunan ang lahat ng mahalagang impormasyon. Tiniyak naman ni RD Rosete sa publiko na nanatili itong matatag sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong Davao Region. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June Suter ng Aksyon Radyo Davao. Alas 4:35 na ho ng umaga. Lalaking lasing tumalon sa Talisay River sa lungsod ng Balanga Bataan. Bangkay na nang matagpuan kahapon. Alamin natin ang update mula kay RH37 Danny Kumilang. Danny. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Wala ng buhay ng may ahon nang matagpuan sa Talisay River ang isang lalaki na nalunod nang tumalon matapos na makipag-inuman ito sa kanyang mga kaibigan. Ayon sa ulat, habang nakikipag-inuman umano itong biktima na kinilala sa alias Roberto sa Phase 3, Barangay Talisay, alas 3 ng hapon ng araw ng Sabado sa kanyang mga kaibigan, naisipan itong biktima na tumalon sa nasabing river, subalit hindi na ito nagawa pang lumutang. Naalarma naman ang mga kainuman nito at nagtulong-tulong hanapin sa river at sa tulong na rin ng MDRRMO, barangay official at rescue team sa lugar. Subalit kinabukasan na ito natagpuan araw ng Linggo, pasado alas 3:20 ng umaga sa gilid ng river na wala ng buhay ng mga kabataan umano na namamangka sa ilog. Danny Kumilang, RS37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny Kumilang. Sa iba pa nating mga balita, alas 4:36 ho ng umaga, aabot sa 5.2 milyong pisong halaga ng mga peking produkto ang nakumpiska sa 7 individual sa isinagawang buy-bust operation sa isang commercial establishment sa Barangay San Dionisio, Parañaque City. Iginasa ang operasyon ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Special Mission and Monitoring Division Field Unit, katuwang ang Department of Trade and Industry sa ikatlong palapag ng gusali ng establishmento. Dito ho tumambad sa mga otoridad ang 386
ng mga pekeng damit na may tatak na isang international brand na ibinebenta online sa mga lokal na pamilihan sa bansa. Teka, pati yun, pinipeke na din. Hindi ko na ho magitin yung brand pero kilalang kilala ho ito. Ano. Pero magtataka ka, pati yun, pinipeke na rin. Ha? Mawang mga Pilipino mga naarestong sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 3883 o Intellectual Property Code o Cybercrime Prevention Act of 2012. Na-offload naman ang isang lalaking pasahero patungo Singapore matapos na magpakawala ng bomb joke habang sinusuri ang kanyang bagahe sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 departure area sa Pasay City. Kasunod dito ang kaagad na isinailalim sa pagsusuri ng Aviation Security Explosive Ordnance Division ng PNP Aviation Security Group at K9 Unit ang maleta ng pasahero. Gayunman, idineklara itong negatibo sa anumang pampasabog o kemikal na lilikha naman ng sunog. Samantala, nagpasya ang pamunuan ng airline na huwag nang kasuhan ng lalaki, ngunit hindi na siya pinasakay ng eroplano at inilagay sa blacklist ng airline para sa mga susunod pa niyang pagbiyahe. Kita ho ninyo, ang laki ng abala na ho na ito, no? Sa mga mga tinatawag nating hindi makapagpreno ng bibig. Ano ho? Mapa, hindi lang to sa airline, ha? Pati mga bus transport terminals, kahit saan pa mga pampublikong lugar, bawal ho yan alinsunod sa batas. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Sa namang batang may dalang 500 peso bill hinostage sa Marawi City. Hostage taking o hostage taker, yun hong ng hostage, binaril ng mga otoridad. Alamin natin ang update, RH19, Jun Di Makutak. Go ahead, Jun. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Patay ang isang lalaking ng hostage ng batang babae sa bahagi ng boundary ng Barangay Sangkay at Dansalan sa Marawi City. Sa report mula sa Marawi Police Office, nagsimula umano ang gulo ng sunggaban ng suspect na may dalang kutsilyo ang naglalakad na batang babae na may hawak na 500 peso bill. Sabay tutok ng kutsilyo sa mukha ng bata upang agawin ang pera. Dahil sa hindi nakuha ang pera, niyapos ng suspect ang bata at nagbantang gigilitan ito kung may lalapit. Marami namang nakiusap sa mga naroon na huwag sakta ng bata at bitiwan na lamang ito. Subalit nagmatigas ang suspek at sumisigaw na patayin na lamang siya. Nakatawag pansin naman sa isang pulis ang commotion sa lugar at nang makita sa aktong gigilitan na nga ng suspek ang bata, dito na binaril ng pulis ang suspek na dineklarang dead on the spot. Habang agarang dinala sa ospital ang batang babae na nagtamo ng sugat. Ayon naman sa mga residente na nakawitness sa pangyayari, tila wala sa sarili ang lalaki. Ayon naman sa mga responding pulis, hinala nilang nasa impluwensya ng droga ang suspek. Ayon naman sa Probar, walang kakaharaping kaso ang pulis na ginawa lamang umano ang nararapat niyang gawin habang siya ay in line of duty. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Jun Di Makutak. Sa iba pang mga balita, mas pinaiting pa ng mga otoridad ang pagbabantay sa lahat ng transport hub sa bansa, partikular sa mga pantalan para sa Christmas Exodus. Ayon kay Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, inasahang nasa 4 o 4.6 na milyong mga pasahero ang dadagsa sa mga pantalan ngayong holiday season, mas mataas sa 4.4 na milyon na naitala noong nakaraang taon. Git ni Santiago, inatasan na niya ang lahat ng port management offices na kanselahin ng leave ng lahat ng tauhan ng PPA managed ports, lalo na ang nasa operation at ibang frontline services. Nakaalerto na rin anya ang nasa 3,000 port police personnel na kinabibilangan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard, Maritime Group ng Philippine National Police at mga security guard para tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng mga biyahero sa buong holiday season. Kumpiyansa si Santiago na handa ang kanilang buong pwersa sakali mang magkaroon ng anumang untoward incident.
Marami namang nananawagan dyan ho sa Batangas Port, na tingnan yung mga reklamo ng mga truckers. Nasa sobrang haba ho ng pila naglilitawan yung mga fixer. Pinakamababa daw hong alok ay 2,000 para para makadak agad doon ho sa Pantalan. Maganda ho, matingnan natin yung mga ganitong report para naman mas maging smooth. Ito ang totoong smooth. Yun hong tinutugunan natin yung reklamo ng ating mga kababayan sa ano-anumang mga terminal ho sa bansa. Yan ang totoong smooth na pagbiyahe ngayong holiday rush. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, handa naman ang North Luzon Expressway sa pagdagsa ng mga sasakyan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ayon kay NLEX AVP for Traffic Operations, Robin Ignacio, nagpakalat na sila ng karagdagang mga tauhan para matiyak ang maayos na daloy ng trapiko sa expressway. Git ni Ignacio, bukas ang lahat ng linya ng NLEX at wala rin munang roadworks hanggang Enero 5. Bukod dito ay mayroon din anyang alok na libreng towing ang pamunuan ng NLEX para sa Class 1 vehicles. Nagpatupad din po kami ng free towing po para mas mabilis po yung ating pag-clear ng mga Class 1 motorists to the nearest exit. Nag-uumpisa din po kami nung Friday, 6 a.m. Tuloy-tuloy po yan hanggang bukas ng 6 a.m. And then umpisa po ulit ng December 23, 6 a.m. hanggang December 25 na po ng 6 p.m. And yung balikan naman po, December 30, 6 a.m. hanggang January 1, 6 p.m. at January 3, 6 a.m. hanggang January 5, 6 a.m. Pag nakabalik na po lahat ng ating mga kababayan. Ang tinig ni Robin Ignacio, ang Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX. Ang napapanood po ninyong live feed ngayon ay live nakuha mula po sa NLEX. Last week, yung inaasahan dagsa ng mga pasahero ng mga babiyahe ho sa iba't ibang probinsya at inaasahan magpapatuloy yan hanggang sa mga susunod po na araw. Kaya planuhin maigi ang inyo pong mga biyahe. Magandang umaga, Pilipinas! Mula sa NLEX, tinatayang aabot naman sa higit 3 milyon ang mga pasahero ang dadagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong holiday vacation. Ayon kay PITX Head of Corporate Affairs and Government Relations, Jason Salvador, umabot na sa higit 180,000 pasahero ang naitala noon pang Biyernes. Higit ni Salvador, nakikitang magpapatuloy ang pagdami ng mga pasahero hanggang December 23 at mula Enero 5, habang pabalik na ng Maynila ang mga nagsiuwian sa kanilang lalawigan para sa Pasko at Bagong Taon. Starting December 19, up to January 5, we're expecting around 3 million passengers. Kahapon nakapagtala na tayo ng 186,000. So that's a little higher than normal. But we expect this trend to go on until December 23. Magpipeak yan sa December 23 and then bababa ng konti. Ang maganda lang, Ma'am Nicole, sa Julius, since napakahaba ng bakasyon, sa tingin natin medyo may spread out yung ating mga biyahero at hindi sila magsasabay-sabay. Ang tinig ni Jason Salvador, ang Head of Corporate Affairs and Government Relations ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Magandang umaga, Pilipinas! 16 na minuto bago mag-alas 5 ng umaga, nag-deploy ng mas maraming tauhan at tagbukas ng mas maraming e-gates ang Bureau of Immigration o BI bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong holiday season. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, umabot na sa mahigit 67,000 arrival at 55,000 departure ang kanilang naitala sa unang linggo pa lamang ng Disyembre. Mas mataas ito kumpara sa 43,000 hanggang 53,000 na naitala ng ahensya noon pong nakaraang taon.
Sinabi ni Sandoval, inaasahan nilang mas tataas pa ang sinasabing bilang habang papalapit ang Pasko at Bagong Taon, lalo na't maraming overseas Filipino workers o OFW sa magsisiuwian para makasama ang kanilang pamilya. Pagtitiyak naman ni Sandoval, may sapat na immigration officers ang ahensya para maglingkod sa publiko na babiyahe ngayong holiday rush. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Labas muli tayo ng ating himpilan. Sa namang binatang magsasaka patay sa pananaksak ng kanyang kainuman sa Pangasinan. Detalye ng balita, RH38, Freddy Fajardo. Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Pinaglalamayan na sa kanilang tahanan sa barangay Bunagan, mga Tarem ang 30 anyos na binatang magsasaka matapos itong masawi ng pagsasaksakin ng kanyang kainuman na isang 31 anyos na lalaki may live-in partner na residente ng barangay Marabilia, mga Tarem na ngayon naghihimas ng riyas na bakal sa piitan ng Orbistondo Police Station. Batay sa ulat ni Orbistondo Chief of Police Major Fernan Rivera, naimbitahan ng dalawa sa isang inuman sa barangay Dalangiring, Orbistondo kamakaluan ng hapon. Nagsimula sila sa masayang inuman, subalit bandang alas 7:20 ng gabi nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo, dala ng kalasingan hanggang sa naglabas ng balisong ang suspek at ilang beses na inundayan ng saksak ang biktima na tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan na ito'y naitakbo pa sa pagamutan, ngunit idiniklarang dead on arrival na ng attending physician. Narecover ng mga investigador sa lugar ng krimen ang balisong na ginamit ng suspek na agad itong tumakas, pero sa ginawang follow-up operation ng mga pulis ay nasa kuterin nito na ngayon ay naharap sa kasong murder. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristartit nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, sa atin hong mga suki sa tuwing umaga hong ito, ngayong magandang umaga Pilipinas, magandang morning. Anumang oras po na ihahatid ang ating broadcast sa inyo pong lugar, lalo na dyan sa Las Vegas na nakatutok sa atin si Evan Lang. Miss Evan Lang, good morning. Kamusta na ho? Gayon din kay Rolando Lita at Mario Reyes ng Mabini, Batangas. 11 minuto ho bago mag-alas 5. Number 1. Baka kayo po may mga importanteng lakad, huwag din kalimutan magpaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay, meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge, baiting, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, buk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Tayo po yung mag-ulta bayo. Pero sabi nga po naman dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng Ulta Bio. Ang Ulta Bio po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ulta Bio ay nagtataglayan ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito. Pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC. Yung plasmacetoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang Ulta Bio para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ulta Bio. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag
maagang-agam. Magtanong ho tayo sa mga medical experts yan, ha? Ang ultimayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Mesco Drug at Curamed. Ayan, ha? At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng Ultabio Postbiotic, yung 30 capsules, ha? Sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka nga ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOA's FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang Ultabio, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones, magkarinigan tayo hanggang alas 6 ng umaga dito pa rin sa Magandang Umaga Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes. Meron na lamang tayong 6 na minuto bago mag alas 5 ng umaga sa iba pa nating mga balita. Ipinagutos ng Court of Appeals o CA ang pagtanggal sa dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves sa listahan ng mga terorista. Ito yung matapos higit ng CA Special Former 6th Division na walang sapat na batayan ng Anti-Terrorism Council o ATC na ituring si Teves bilang terorista sa ilalim ng Anti-Terrorism Act. Sa 45 pahinang desisyon na isinulat ni Associate Justice Ruben Reynaldo Rojas, sinabi ng korte na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang Anti-Terrorism Council, kung saan kasabay nito ipinagutos din ng korte ang pagtanggal sa freeze order sa mga ari-arian ni Teves dahil hindi rin anya ito makatarungan. Binigyan din ng Court of Appeals na mahalaga ang laban kontra terorismo, ngunit hindi dapat isakripisyo ang karapatang pantao at due process. Matatandaan noong Hulyo 2023 nang idektara bilang terorista si Pride Henry Teves. Kapatid ho ito ni dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves. Gayon din ang kasama rin sa ikinonsiderang terorista ang 11 iba pa. Kaugnay yan ang pagpaslang kay dating Governor Ruel Degamo at sa pagkakaroon ng private army. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, Philippine Coast Guard nagsagawa ng handog Pasko sa mga mangingisda sa Mati City. Alamin natin ang live report mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy, good morning. Good morning, Yuel. Nagsagawa ang Philippine Coast Guard na katuwang ang the Benjamin Carlos Courage to be Kind Foundation ng handog Pasko sa mangingisda sa kargatang sakop ng Puhada Bay, Mati City, Davao Oriental. Maaga naglayag ang mga tao ng PCG upang magatid ng tulong at regalo sa mga mangisda at kanilang pamilya bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pasko. Isinagawa ang aktibidad sa ilalim ng Intensified Community Assistance, Awareness Response and Enforcement o ICARE program ng Philippine Coast Guard. Ayon sa PCG, layo ng programa na paigtingin ang ugnayan sa mga komunidad sa baybayin at magbigay ng suporta sa sektor ng pangingisda, lalo na sa mga umaasa sa dagat bilang pangunahing kabuhayan. Sinabi pa ng PCG na ang simpleng handog ay sumasalamin sa kanilang patuloy na malasakit at paninindigang walang maiiwan sa serbisyo, lalo na ang mga mangisdang patuloy na maharap sa hamon ng pamumuhay sa karagatan. Ito si Boy Gonzales para sa Lizares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH29, Boy Gonzales. Magandang umaga, Pilipinas! Sa namang lalaking sospek sa pamamaril sa bayan ng Leyte, agad na aresto ng kapulisan. RH32, Jimmy Angay-Angay sa detalye ng mga balita. Go ahead, Jimmy. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Agad na aresto ng kapulisan ang isang lalaking sospek sa pamamaril sa bayan ng Leyte. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Il Capoy. Ayon kay General Capoy, yung sospek na kilala si alias Lito
43 anyos mangingisda residente ng Barangay Poblasyon Liti-Liti. Siyang sospek na bumaril sa biktima na kilala kay alias Nonoy, 33 anyos na katera din sa naturang barangay. Nangyaring pamamaril alas 9:15 ng gabi sa sitio Pili, Barangay Poblasyon Liti-Liti. Sa hot pursuit operation na dakip ang sospek. Sa investigasyon ng PNP biktima at sospek na ginuman, habang nag-inuman, nagkaroon ng mainit na pagtatalo dahil lang ang pagbabaril ng sospek ang biktima, tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan at itinakbo sa pinakamalapit na ospital para malapatan ng kaukulang lunas. Nadakip ang sospek ng Liti-Liti Municipal Police Station personnel at Provincial Intelligence Unit ng Liti Police Provincial Office. Binigyan ng pagkilala ni General Capoy mga operating units na mabilis na police response dahil na maaresto ang sospek na ngayon nasa kustodiya ng Liti-Liti Municipal Police Station. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras ho natin, eksakto. Yan. Isang segundo na lang. Yon, eksakto. Alas 5 na ho ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Bayang napuno ng trahedya, bayang ninakawan ng pag-asa, saan pa ba papunta? Ngayong Kapaskuhan, magsilbi tayong pag-asa ng bawat isa. Sa mundong puno ng kadiliman, magsilbi tayong mitya ng liwanag at pag-asa ng iba. Gaya ng pag-asang hatid sa atin ng sanggol na isinilang sa sabsaban, na isinilang para tubusin ang ating mga kasalanan. Pagbabagong hatid ng bagong taon, naway maging tulay ng ating tuluyan at totoong pagbangon. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Ito po ang DZRH, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa oras natin, 1 minuto makalipas po ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Tuloy-tuloy pa rin ho ang ating may init na balita dito po sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan pa rin ni Kuya Angelo Palmones. Magkarinigan tayo hanggang alas 6 ng umaga. Dito po si Yuel Reyes. At alamin muna natin ang ating magiging weather. Lalo na ho ngayong 3 araw bago ho ang Pasko. Mula kay Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Sir Dan, magandang umaga po. Yes, good morning po Sir Yuvel at sa ating mga takasubaybay dito sa DZRH. Wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area at nananatiling maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Gayon pa man, dahil sa epekto ng shear line at ng amihan, makakaranas po rin tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Pati na rin dito sa mga lalawigan ng Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal at sa may Quezon. Samantala, dahil naman sa epekto ng easterlies, asahan na rin natin yung mga pag-ulan ngayong araw dito sa Mimaropa, Bicol Region, malaking bahagi ng Visayas, pati na rin dito sa Dinagat Islands at Surigao del Norte. Kaya generally itong eastern section ng ating bansa, maghanda po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung pag-ulan na ating mararanasan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa,
ay maaliwalas na panahon ng ating mararanasan ngayong araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, pero nandyan pa rin yung mga tsansa ng usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, sa kasalukuyan may nakataas tayong gale warning sa seaboard ng extreme northern Luzon, kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pumalaot dahil makaranas pa rin tayo ng maalong karagatan na dulot ng hanging amihan. Sir Yuel? Bali, nakikita ho natin sa ating satellite feed ngayon, Sir Dan, na malinis yung halos malinis yung ating airspace. May inaasahan pa ba tayo na hahabol na bagyo na posibleng mabuo within the week or sa mga susunod pa pong linggo? Well, yung initial projection pa natin for this month ay 1 to 2 na bagyo ang ating mararanasan, no? So nakaisa na po tayo, so at the very most, yung extreme nating, kumbaga yung extreme scenario natin ay may isa pa po tayong bagyo bago matapos ang taon. Pero as of now, wala pa naman po tayong nakikita or namamataang low pressure area sa loob at labas ng ating PAR. So mababa pa yung tsansa at sana wala nang humabol, Sir Dan? Yes po, hopefully. Yes po, sir. Good morning, Sir Dan. Maraming salamat. Yes po, thank you po and good morning, Sir Yuel. Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Limang minuto ho bago makalipas ang alas 5 ng umaga, 5:05. Balikan natin ang ating headlines. Holiday exodus ramdam na sa iba't ibang terminal sa bansa. Mga labi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral dinala na sa Metro Manila, nakaburol ngayon sa Quezon City. Pakikiramay bumuhos sa pagpanaw ni Antipolo Representative Romy Acop. Presyo ng baboy inaasahang tataas pa bago magpasko dahil sa mataas na demand. Philippine Coast Guard patuloy na hinahanap ang batang nawawala sa paglubog ng bangka sa Masbate. At Easterlies Shearline magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ngayon pong Lunes. Ulian ho ang ulo ng ating mga balita ngayong umaga ng Lunes, December 22, 2025. 3 araw bago ang Pasko ng Katoliko, sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Maganda umaga, Pilipinas! Balik-balita po tayo, posibleng tumaas ng 1 peso and 25 centavos bawat kilo ang presyo ng karneng baboy ilang araw bago magpasko. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, naglalaro ang presyo ng baboy sa 330 pesos hanggang 370 pesos bawat kilo sa mga pamilihan. Gayunpaman, base na rin sa tumataas na demand ngayong holiday, ikinukonsidera nila ang bahagyang pagtaas ng halaga nito sa merkado. Patuloy na inoobserbahan ng ahensya ang sitwasyon dahil maaari din anyang makapagpabago sa adjustments ang trend sa pagbili na lang ng lutong pagkain ng mga consumer at hindi na nagluluto pa sa kanilang bahay. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Hinikayat naman ng National Nutrition Council ang pamilyang Pilipino na gamitin ang pinggang Pinoy bilang gabay sa paghahanda ng pagkain ngayong holiday season. Ayon kay NNC Regional Nutrition Program Coordinator Eileen Blanco, mas mainam kung mas maraming gulay ang laman ng plato. Kalahati ng pinggan ay dapat puno ng prutas at gulay at mas maraming gulay mas mabuti. Iminungkahi rin ni Blanco na bawasan ang pagkain ng mamantika at maraming carbohydrates at iwasan ang mga processed food tulad ng ham at instant noodles dahil mataas umano mga ito sa sodium at preservatives. Ang Pinggang Pinoy na binuo ng Department of Science and Technology ay isang visual guide para sa balanseng pagkain. Ipinapayo nito na kalahati ng pinggan ay prutas at gulay, 1/4 na protein-rich food gaya ng karne, isda at beans.
So ano yun, paring Ray, hatiin yung plato, no? Sabi dito, dapat kalahati, prutas at gulay. 1/4 yung protein-rich food gaya ho ng karne o isda at beans. Ang natitirang 1/4 naman ho ng plato ay carbohydrates tulad ng kanin o pasta. Dagdag pa ni Blanco, mas mainam ang pagluluto sa pamamagitan ng pag-roast o pag-bake kaysa sa pagprito upang maging mas healthy ang pagkain. Yun nga lang 500 peso na Noche Buena, pinag-aawayan pa natin. Ito kayang paghati-hatiin pa yung isang plato ho na para magkaroon ng gulay, ng iba't iba pang klase ng ulam. Tayo hong mga Pinoy, sanay na sanay sa isang klase ng ulam lang Dahil doon tayo makakatipid sa pang-araw-araw, ano ho. Bagamat hindi lahat, hindi ho siguro lahat makakasunod dito sa pinggang Pinoy na inahanda ho. Sa bagay, ito naman ho ay idinisenyo lang sa pagkain ngayong holiday season. Pero kayo ba paring Ray, naghahanda kayo ng gulay kapag Noche Buena o Medianoche? Oo, anong klase ng gulay? Chapsuy. Pwede pala mag-chapsuy sa ano Sa bagay, kanya-kanya. Ang sa amin kasi talagang ano lang spaghetti, ham, bacon, barbecue. Yan, lahat ho ng bawal. Pero may alam ako na mas mabuti ho sa atin mas mabuti rin na tinatawag ding plato o plato. Si Kaador Plato ng Bulacan. Magandang umaga po, Kong Ador Plato. At sa kanyang may bahay na si Ka Girly Plato. Good morning po, good morning. Samantala, oras po natin, alas 5 Gs ng umaga. Labas muli tayo ng ating himpilan. Mandatory education hinggil sa West Philippine Sea. Iginit naman ng isang senador. Detalye ng balita, RH28, Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Mahalaga na makasama sa aralin sa basic at tertiary education ang tungkol sa West Philippine Sea, lalo na sa pinakauling insidente ng pag-water cannon ng China Coast Guard sa mga pangkampangisda ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, kailangan marunong ang Pilipino na magtanggol sa ating sarili pagdating sa West Philippine Sea. Naniniwala si Tulfo na kapag ang Pilipino ay may sapat na kaalaman tungkol sa West Philippine Sea ay mas lalakas ang loob na aktibong lumahok sa proteksyon ng ating karapatan. Inihain nito ang Senate Bill No. 1625 o ang West Philippine Sea Education Act na nag-aatas sa Department of Education at Commission on Higher Education na isama sa kurikula ang mga paksa at materyales tungkol sa naturang issue sa basic at higher education. Diin ni Senador Erwin, hindi tayo maaaring manatiling walang kibo kasunod ng naganap na pag-atake sa Escoda Shoal na pananakit sa mga mangisdang Pilipino. Sa ilalim ng panukala, inaatasan ng DepEd at CHED sa paipagtulungan sa National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, National Security Council, Department of Foreign Affairs at iba pang kaukulang ahensya ng gobyerno na bumuo ng mga standardized at updated na materyales na gagamitin sa pag-aaral tungkol sa West Philippine Sea. Magsagawa ng mga capacity building program para sa mga guro at yakin na may accessible na digital at printed na community-based learning resources. Layunin din ng panukalang batas na maglunsad ng isang pambansang kampanya para sa impormasyon at pananaliksik upang isulong ang kamalayan sa maritime rights ng Pilipinas, proteksyon ng mga marine ecosystem sa WPS at ang pampublikong diskurso sa issue ng West Philippine Sea. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Ako ay isang model. Oy, ngayong araw ho ang hinihintay ng ilan sa mga LGBTQIA+ community dahil ngayon po ay December 22.
At hinihintay dahil paano kaya magkakaalaman ano ho na sila ay miyembro ng LGBTQIA+ community. Bagaman may paglilinaw ho ang DOTR, yung binabanggit ko ho ngayon ay may kaugnayan dun sa libreng sakay ng DOTR. Ngayon pong hanggang December 25 ho ito, ano po? At ngayong 22, ang libre sa mga istasyon ho ng tren ay LGBTQIA+ community at solo parents. Paglilinaw ho ng DOTR marami na rin ho kasing naglabasan kung paano ba malalaman kung miyembro ng LGBTQIA+ community nung pasahero. Ang iniingat-ingatan. Kaya sabi ho ng DOTR, hindi ho magtatanong yun hong mga nasa front, yung mga nasa cashier, kung kayo ho ay miyembro ng LGBTQIA+ community. Walang discrimination ho. Basta ang sabi ng DOTR, ang mga miyembro ng LGBT at solo parents ay libre ngayong araw. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:14 ho ng umaga, good news sa mga PUV driver at operator. Mas pinadali ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang proseso sa aplikasyon ng mga PUV driver at operator. Ito yung matapos na pahintulutan ng LTFRB na makapag-operate ang mga PUVs kapag na-post na ang kopya ng Provisional Authority o PA sa online verifier ng ahensya. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng hard o printed copy ng Provisional Authority para makapag-operate. Sa inilabas na board resolution ng LTFRB, pinaikli ang proseso ng aplikasyon alinsunod sa Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Sa klaw ng bagong resolusyon ng lahat ng PUVs, kabilang mga jeep, bus at Transport Network Vehicle Services o TNVS. Bunga ang nasabing desisyon ng pangako ng LTFRB na pabilisin ang proseso sa mahigit 37,000 backlog sa mga petisyon, motion at aplikasyon. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, simula naman ngayong araw, suspendido muna ang pag-i-issue ng concessionary beep cards sa mga istasyon ng tren. Ito'y dahil sa system maintenance ngayong holiday season na tatagal hanggang January 4, 2026. Ayon sa BEEP, pansamantalang hihinto ang operasyon ng Concessionary Card Issuance Program o CCIP sa lahat ng istasyon ng LRT1, LRT2 at MRT3 upang bigyan daan ng maintenance at pagsasaayos ng sistema sa pagtatapos ng taon. Dagdag pa ng kumpanyang BEEP, magbabalik ang pag-i-issue ng mga BEEP card sa Lunes, Enero 5 ng susunod na pong taon. Ang CCIP ay nagbibigay ng 50% diskwento sa pasahe para sa mga kwalipikadong pasahero tulad ng senior citizens, estudyante at persons with disabilities gamit ang tap-in, tap-out na sistema. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa ating hong pagbabalik, may nabingwit na si Sherwin Alfaro dyan po sa Barangay Biklatan, General Trias sa Cavite. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:17. Pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo kasama ang Pride Detergent.
Ang ating Pasko Panalo Malakas promo kasama ang Pride Detergent ay nandyan po sa Barangay Biklatan, General Trias sa Cavite. At may nabingwit na si RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin, good morning. Yes, magandang umaga, Yuel. At kahit nga na madilim pa, hindi pa nagsisimula ang simbang gabi. Eto, mauna na tayong magbigay ng blessing. Tingnan mo naman dahil nakatutok sa DZRH, itong bahay na to sa kanilang TV, eto, nanalo tong si tatay na masugid na palagi nakikinig at nanonood sa DZRH. Tatay, pangalan niyo po? Rodrigo po. Rodrigo Duterte. Rodrigo Abadines po. Abadines. Kala ko nandyan lang Sabi, pala sa Barangay Rodrigo Biklatan, Abadines. Sherwin eh. Oh, dito sa Barangay Biklatan, tingnan mo naman, talagang maagang nakatutok sa DZRH. At si Tatay Rodrigo, palagi daw yan. Araw-araw na kayo nakatutok dito. Opo, umaga pa. Sino po mga pinakikinggan nyo dito na announcer? 2x2, sila Tonying. Si Katunying, si yung niya. Si Jerry. Si Jerry, oo. Ka Jerry. At sino pa, mga paborito mo rito announcer? Dami akong paborito dyan. Dahil nako, marami kang paborito sa DZRH. Pauna na kagad. Ito, meron na kagad 1,000 pesos. Para sa'yo, Tatay, hawakan mo. Salamat, maraming salamat sa DZRH at saka sa ngayon lang napunta ang tagal. Ang tagal. Excuse me po. Naubo sa sobrang saya. Tagal ko na inaantay ito. Matagal mo na inaantay. Sabi ko, mapasyalan lang ka ako. Oo, at least nakarating kami sa inyo. Tignan nyo. Ano pakiramdam na nandito na sa rin sa iyo? Maraming salamat. Napakasaya ko. Naku, mas masasaya ka pa kapag nakuha mo ating word of the day. Tatay Rodrigo, ano yung ating word of the day? Decoros. Decoros. Yan, dahil dyan. Meron ka DZRH mini component. At syempre meron ka rin DZRH t-shirt. At ang siksik liglig umaapaw na DZRH Medja Noche at Noche Buena basket. At hindi lang yan, meron ka rin pinakamalaki, pinakamabango, pinakamapula, ang pinakabagong Pride with Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, tatay. Hindi ka lang makakalakad, magiging Koreano ka na. Naku, maraming salamat po sa DZRH at saka Joel. Si Joel sa kabilang istasyon yun. At tatay, maraming salamat po sa araw-araw ninyong pagtutok. Nakikinig po ako araw-araw. Salamat po. O tatay, dahil nagising ka namin na maaga at mahal na mahal ka na DZRH, eto may dagdag ka pang 1,000 piso. Ba naman? Ka na. Kasi matagal nang iniinda ni tatay kanyang paa. Ngayon makakalakad ka na. Sana nga po para makapunta ko sa DZRH mismo sa estasyon. Gusto ko makita sila. Ayun, ako. Gusto ko rin makita, Yuel. Yung mga anchors na paborito ni Tatay Sherwin. Madali lang mapunta, napakalapit lang ng General Trias dito sa Pasay City. Naku, hindi totoo yan, Yuel. Malapit kapag walang traffic. Malapit kapag gantong oras na alas 4 madali ang kababiyahe. Wala pa 1 oras makakarating ka ng General Trias. Pero kapag yung araw-araw, naku, ang layo. Layo talaga. Layo itong amin. Kaya nga, pasalamat po ako sa inyo na nakarating kayo dito. Akala ko hanggang panaginip lang, hanggang TV lang ang ko. Ngayon, ito na. Talagang na-interview na ako. Maraming salamat sa inyo. Saan po ang inyong mga kamag-anakan, Tatay Rodrigo? Tacloban po. Oy, naku, batiin yung mga nasa Tacloban. Nakikinig ang Tacloban ngayon. Naaabot tayo doon. Oy, maupay na aga iyo, natanan. Taga Tacloban. Adi ako. Hindi na makalakad. Pero makakarating pa rin yung inyong mensahe doon sa Tacloban dahil napapakinggan kayo ngayon doon. Sino mga kamag-anak nyo nandoon pa? Madamo ang mga permito. Mga kamag-anakan? Oo, kamag-anakan, mga permito.
Oo, mga permito na nandoon, nakatira. Doon nakatira. Bati mo sila ng maligayang Pasko. Mo pa naaga iyo na tanan. Maligayang Pasko. Maligayang Pasko sa inyo ha. Kahit hindi tayo nakikita, ilang taon na. Maligayang Pasko sa inyo. Naku, naiiyak ko si Tatay Yuel. Pinaiyak mo naman, Yuel eh. Biro mo, naalala niya yung kanya mga kamag-anakan doon sa Tacloban na lalo't ganitong panahon na naisa na niya makarating. Pero talagang dahil challenging, dahil yung kanyang tuhod, makirot. Makirot masyado, hindi na ako makalakad. Talagang matagal ko nang gusto po makita kayo lahat. Sila Dio Kamakalma, pati yung babae. Sister L. Sister L. Oo. Ako, pag nakita mo Talagang si Sister avid L, listener si Tatay makakatayo ka Sherwin. agad. Nga raw, maganda raw si Sister L. Di ba? Oo. Ang ganda-ganda. Maganda. Kaya Kaya mapapalakad gusto na ko- agad. Titigas ang tuhod. ni Oo. Tatay kapag nakita si Sister L. Good morning po, Sister L. Gising ka na, malapit na sa inyo. Sunod Talagang na avid listener si Tatay. Katunying. Dahil Sila Katunying. Yuel, parang may gusto ko pa bang ipaabot kay Tatay Rodrigo? Pabatiin natin. Katunying! Merry Christmas, Katunying! Ito naman, Tatay, in behalf ng mga pinangalanan mong announcer kanina, sila Sister L, sila Lakay Makalma, si Anthony Taberna at si Jerry Ba. Ito pa, dagdag na 1,000 pa para sa'yo. Yun, no? Iba ang Sherwin Alfaro. Salamat po. Wala, umiiyak na sa sobrang saya. Parang nagamot yung tuhod niya. Lumabas yung sakit sa mata. Ayan. Lilinaw na mata niyo. Sana nga makalakad na po ako. Gusto ko makapunta sa inyo istasyon nyo. Malapit raw lang yan sa may Pasay. O, pagkapunta nyo po dito sa Pasay, pwede rin mag-Star City, Sherwin. Star City, oo. Basta gusto ko talaga gumaling lang ako. Pangako ko yan sa inyo. May interview ako uli dyan sa inyo mismo na. Na gumaling na ako. At saka nabigyan nyo ako ng tulong. Basta hindi ko makakalimutan yan. Sana po, sana makatulong yung munting naihatid po ng DZRH. Hindi ko kayo makakalimutan. Kayo lang ang kauna-unahan na nag-interview sa akin. Pero mahal ko kayo. Talagang Salamat po. Yun, Maraming salamat, Tatay. nakakaiyak na sa gantong sitwasyon, nakilala natin si Tatay. At yun po naman na gusto namin na makarating sa inyo at makapagpasalamat sa inyo na personal sa patuloy nyo pagsubaybay sa DZRH. Talagang totoo yun. Araw-araw talaga. Nagtatalo pa kami ng asawa ko pag hindi ako inalalayan Sabi ko, lalayan mo naman ako para malapit ako makita sila lahat. Oo. Gusto ko kasi hayaan nyo. Pag gumaling na ako, pangako ko yan sa inyo. Pupunta pa ako para sana nga makalakad na ako. Yun din po ang panalangin namin at alam namin na Yuel na sa mga kababayan natin na talagang nakatuon at nakatutok na lang yung atensyon sa pakikinig at panonood sa radyo. Ang hangad po namin na marating namin kayo ngayong Pasko at may paramdam po namin kahit papaano yung aming pagmamahal para sa inyo. Maraming salamat. Joel? Joel. Maraming salamat sa tulong nyo. Kahit papaano narating nyo kami. Hindi naman kita nakita ng personal pero nadidinig
nadidinig ko kayo. Ang pasasalamat, tatay, ay sa amin po, sa inyo, sa patuloy nyo pong pagtutok, pagsubaybay sa amin ho, sa ating himpilan, at amin din hong panalangin ang inyo pong pagaling sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, tatay. Gumaling lang po ako. Joel, Joel. Opo. Gumaling lang ako. Makikita mo, pupuntahan kita mismo ng personal. Kahit umaga pa, gigising ako. Loloobin, tatay. Opo. Okay. So, Yuel, wala, nakakaiyak na. Pati ako, nadadala ko sa mga sinasabi ni tatay. Pero kami po, sa mga bumubuo ng DZRH, kami po yung nagpapaabot ng isang napaka-warm na Pasko para sa inyo. Siyempre, ang panalangin namin ang inyong kaligtasan at ang inyong kalusugan na nawa ang pagpasok ng 2026 mas maging malakas kayo at makapakinig at makapanood pa ng mas matagal ng radyo at ng DZRH. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko kayo makakalimutan. Talagang umagang-umaga, palagi pag gising ko. DZRH agad ang nabubungaran ko si Katunying. Katunying, Merry Christmas! Oo, si Katunying ang nabubungaran ko palagi pag gising ko. Oo, si Katunying kasi pang alas 6 si Katunying. Susunod si Deo Makalma. Ayan ang susunod Pagkatapos ng Deo Makalma, susunod naman si yung si Kabayan. Sa iba Sa iba na po yan, tatay. Ang susunod kay Lakay Deo, si Wonder Woman. Si Wonder Woman po. Yun pala si May Binauhan. May Binauhan. Yung namimigay ng wheelchair. Oo. Yan na. So, matagal na yan nadidinig ko. Operation Tulong, bata pa ako. Tignan mo yan, kaya matagal si May Binauhan. Ano na kasi si tatay, Sherwin, maagang-aga Kaya naman, Yuel, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH, baka na susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Battle para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin, at sa ating winner dyan po sa Barangay Biklatan, General Trias sa Cavite. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas Promo! Alas 5:36 na po ng umaga, ibinida ng Bureau of Customs o BOC ang full digital adoption ng Origin Management System o OMS sa ginanap na National Exporters Week 2025. Ang OMS ay ang bagong online platform na nagdi-digitalize mula sa buong proseso ng pamamahala sa mga basic information ng mga kumpanyang nag-e-export hanggang sa aplikasyon at pag-i-issue ng Product Evaluation Report o PER. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, layunin ng OMS na gawing mas mabilis at ebisyente ang proseso ng export certification at suportahan ng mga negosyante lalo na sa pagkuha ng mga benepisyo sa ilalim ng mga kasunduan sa kalakalan. Sa mensahe naman ni Attorney Agaton Teodoro Uvero, Assessment and Operations Coordinating Group Deputy Commissioner, binigyan din ito ang kahalagahan ng modernisasyon sa sistema na direktang nakakaapekto anya sa pang-araw-araw na operasyon sa mga exporter. Bahagi naman ito ng mas malawak na kampanya ng Bureau of Customs para sa digitalization at pagpapadali sa kalakalan na kinikilala rin sa pandaigdigang antas bilang isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng pagiging competitive ng Pilipinas sa larangan ng international trade. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:37. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makap, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ang Tangerine Chocolate. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang atin, kaya dapat nating ipagmalaki at tangkilikin. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy. Champion presents Real Talk sa Labahan. Kalimutan magpawan ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay. Meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:44 ho ang ating oras. Naku, dyan daw ho sa Masbate, natagpuan yung Schools Division Superintendent ng DepEd dyan sa loob mismo ng kanyang sasakyan. Alamin niya natin ang update mula kay RH18 Ruel Saldico. Ruel, kailan nangyari to? Natagpuan ang School Division Superintendent tag DepEd Masbate na wala nagabuhay sa loob ng sasakyan nito sa kahabaan ng Maharlika Highway sa barangay F. Magellan, Masbate City kahapon. Kilala ang biktima na si Raymond Cantonhos, ang kasalukuyang School Division Superintendent ng Department of Education sa Masbate. Sa inisyal na ulat ng Masbate City PMP, isang tricycle driver ang nakadiskubre sa biktima na wala ng buhay na sa loob ng sasakyan nito. Wala pang ipinapalabas na pahayag ang mga otoridad na sanhin ng pagkamatay ng superintendent matapos itong madiskubre wala ng buhay sa naturang sasakyan. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Ruel Saldico. Samantala, 15 minuto ho bago mag-alas 6 ng umaga, pumanaw na si Antipolo 2nd District Representative Romy Acop sa edad na 78 dahil po sa atake sa puso. Ayon kay Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno, ang chairman ng National Unity Party, dinala pa sa ospital ang mambabatas matapos makaranas ng medical emergency sa kanilang tahanan. Ngunit binawian din ang buhay makalipas ang ilang oras. Sa isang pahayag, sinabi ni Puno na labis ang kanilang pagdadalamhati at inilarawan si Acop bilang isang matapang, tapat, dedicated na lingkod bayan at kaibigan sa loob ng mahigit 25 taon. Dagdag pa niya, kamakailan lamang ay sumailalim sa kidney transplant si Acop noong huling bahagi ng Nobyembre at maayos na umano ang kanyang paggaling, kaya inaasahan na ng marami ang kanyang pagbabalik sa kamera. Ang atin hong pakikiramay sa mga kaanak at mahal sa buhay ni Kong Romy Acop ng Antipolo 2nd District. Maganda umaga, Pilipinas! Nakaburol na sa isang funeral home sa Quezon City ang mga labi ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ito yung matapos maiuwi ang mga labi ni Cabral sa kanyang pamilya sa QC mula sa Baguio City matapos umanong mahulog sa bangin sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet noong December 18.
Sa ulat sa Arlington Memorial Chapels and Crematory nakaburol ang mga labi ni Cabral at mahigpit ang ipinatutupad na seguridad doon. Hindi rin basta-basta maaring dumalaw sa burol nito at kailangan muna ng pahintulot mula sa pamilya Cabral bago makapasok. Si Cabral ang umano'y opisyal ng DPWH na kasabwat sa budget insertion ng ahensya kaugnay ng flood control project. Magandang umaga, Pilipinas! Walang nakikitang foul play ang Department of Interior and Local Government o DILG sa pagkamatay ni Cabral. Ito'y matapos makita si Cabral na walang buhay sa bangin. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na lumabas sa autopsy result na ang pagkahulog ni Cabral na nasa 30 metrong taas at mabatong bahagi ng bangin ang sanhi ng pagkamatay nito. Wala rin umanong nakitang anumang tama ng bala o saksak o mga bakas sa balat ng biktima na ilan sa palatandaan kung may nangyaring foul play. Dagdag pa ni Remulla, lahat umano ng mga senyales ng kanyang pagkamatay ay mailalarawan sa suicide. Ngunit tiniyak pa rin ng kalihim na magpapatuloy ang masusing investigasyon sa pagkamatay nito upang bigyan linaw ang mga haka-haka. Sa kaugnay na balita, nag-viral sa social media ang isang video bago di umano'y mahulog si Cabral mula sa isang bahagi ng Cannon Road sa Benguet. Ang naturang video ay kuha mula sa isang dashcam na in-upload sa TikTok ng isang account. Makikita sa video na may petsang December 18. May video ba tayo nito? RHTV, ito yung viral video. Nakalat na rin ngayon sa Facebook. Alas 10:15 ng umaga na nakaupo sa concrete barrier sa gilid ng Cannon Road, malapit sa bangin si Cabral. Makikita rin na nakapark malapit sa kinaroroonan ni Cabral ang isang SUV. Isinasailalim na sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI ang video at kinumpirma ng ahensya na consistent ang video sa lumabas sa kanilang inisyal na investigasyon sa pagkamatay ng opisyal. Magandang umaga, Pilipinas! Hinimok naman ni Pasig City Mayor Vico Soto ang publiko na huwag magpadala sa mga drama ng pamilya Diskaya. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa kontratistang si Sara Diskaya. Kaugnay ng 96.5 milyong pisong ghost flood control project sa Davao Occidental. Paalala ni Soto sa publiko, huwag kumagat sa mga propaganda ng mga mag-asawang Diskaya na small fish o biktima lamang sila dahil hindi lamang sila basta contractor kundi mismong pasimuno. Huwag din anyang papadala sa drama ng mag-asawa tungkol sa kanilang mga anak. SOP. Pangatlo, sabi ni Madam Sara, paano yung mga anak ko? Huhu. Sana naisip niyo yan bago niyo dinamay ang mga anak ninyo sa mga kalokohan ninyo. Pangalan pa lang ng korporasyon, ginawa lang santo, pero St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew, pati yung YPR. Si Matthew Carl, binili ang St. Matthew Corporation, 18 years old noong 2022, sa halagang 245 million pesos. Sana all may 245 million noong 18 years old. Magandang umaga, Pilipinas! Kampanya naman kontra iligal na paputok pinaigting ng NCRPO. Detalye ng balita, RH15 Giselle Ricofort. Giselle, good morning. Good morning, Yuel. Binalaan ng National Capital Region Police Office ang ating mga kababayan sa pagpapaputok sa hindi designated areas ngayong Kapaskuhan. Sabi sa DZRH ni NCRPO spokesperson Major Rizal Asilo, may mangilan-milan na o may mangilan-milan lang nagpapaputok, hindi pa man Pasko o Bagong Taon. Pero diin niya, dapat lang itong gawin sa mga itinakdang lugar kapag ganitong holiday season. Bukod dito, sinabi ni Asilo na may mga pinapayagan lamang na paputok na pwedeng gamitin ng ating mga kababayan. Patuloy niya ang koordinasyon ng hanay sa mga barangay bilang ang mga ito ang nakakakita kung sino-sino sa kanilang nasasakupan ang nagpapaputok sa hindi itinakdang lugar. Sinabi ng NBI o ng NCRPO spokesperson na bukod sa mga ordinansa ng mga lokal na pamahalaan, may umiiral ding Executive Order number 28 na naglilimita naman sa paggamit ng firecrackers. Istrikto rin niya nilang ipinatutupad ang Republic Act number 7183 o ang firecracker law na nagre-regulate sa manufacture, sale, distribution at paggamit ng paputok at iba pang pyrotechnic devices. Pakinggan natin.
Ting po natin yung ating intel monitoring at syempre yung pakiusap po natin sa ating mga kababayan, sa ating mga concerned citizen na kung halimbawa po sila po ay meron po silang alam, maaari po silang tumawag sa amin kasi po itong yung pagre-regulate natin dito at sa paggamit nitong pinagmabawal na mga paputok na to is hindi naman po para sa amin sa PNP kundi para po ito sa kaligtasan ng lahat, para po mas ma-enjoy nila, maging safe at kumpleto ang daliri nila sa pagpasok po ng bagong taon. Ito ang Giselle report para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto ho bago mag-alas 6 ng umaga. Pero sabi nga po naman dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng Ultabayo. Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglayan ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito, pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang Ultabayo para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-agam. Magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan, ha? Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Mesco Drug at Curamed. Ayan, ha? At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules, ha? Sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang Ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Champion presents Real Talk. Wrinkles, humihina ang kalamnan, epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabayo backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay meron pong HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, yung HMB, pampalakas po ng muscles, yung glucosa green, para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available po ang Ultaplex in coffee with stevia o dili kaya powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin po ito sa Shopee, Lazada at ultabayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! Zero backlog sa mga kasong hawak ng NAPOLCOM matatapos na sa huling araw ng 2025. Detalye mula kay RH5 Val Gonzalez. Val. Kuya Yuel, ilang araw bago matapos ang taong 2025 ay matatapos na rin sa wakas ng National Police Commission ang lahat ng kaso laban sa mga miyembro ng PNP na dekada-dekada nang nakabinbin sa ahensya. Kumpiyansa si NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer na L. Vicente Calinisan na matutuldukan na ang napabayaang backlog na mga kaso na umaabot pa ng 25 taon. Aniya, ang pagkumpleto ng backlog na mga kaso ay resulta ng sama-samang pagsisikap, disiplina at integridad ng mga opisyal at kawani ng NAPOLCOM sa buong bansa. Sa milestone na ito, sabi ni Calinisan, pinatunayan ng NAPOLCOM ang papel nito bilang isang institusyon na nagpapanatili ng accountability sa loob ng police service at nagtataguyod ng katarungan at patas para sa mamamayang Pilipino. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas ngayon pong araw ng Lunes, December 22, 2025. Short update lang ho tayo sa medal tally ng Pilipinas.
Sa SEA Games, sumakot ng 276 na medalya sa 33rd SEA Games sa Thailand mula December 9 hanggang December 20. 50 ang ginto, 73 ang silver at 153 ang bronze medal. Muli congratulations sa ating mga atletang sumabak sa 33rd Southeast Asian Games. Muli po sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes sa Magandang Umaga Pilipinas. Susunod na ang 2x2 sa tang ACS Balita. 2 minuto po bago 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing.